Hil Guerrero pinuna ang pagsasapelikula ng buhay ni Pepsi Paloma. Napanood ng dating bold actor na si Hil Guerrero ang kontrobersyal na teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma, ang bagong pelikula ng kontrobersyal ding direktor na si Daryl Yap. Bida sa pelikula ang dating child actress na si Red Bustamante na gumaganap sa papel ng bold actress na si Pepsi Paloma. Tampok din sa The Rapist of Pepsi Paloma sina Gina Alahar bilang Charito Solis, Mon Confiado bilang Dr. Ray de la Cruz, Charmaine Bencamino bilang ina ni Pepsi at Rosana Roses bilang Divina Valencia. Si Hil ay binansagan noong Betamax game dahil sa bold movies na ginawa niya noong dekada 80. Kilalang kilala ni Hil si Pepsi dahil pareho silang mga alaga ng pumanaw na talent manager na si Dr. Ray de la Cruz. Nakasama rin sila sa pelikulang The Victim na ipinalabas noong 1982. Kung si Hil ang tatanungin, ayaw niyang isapelikula ang kwento ng buhay ni Pepsi na nasangkot sa kaso ng rape noong Hunyo 1982 at winakasan ang sariling buhay noong May 31, 1985. Alam mo, gusto ka talaga na tahimik. Pero ngayon, kung ikaw ang mag-i-interview sa akin, okay lang sa akin na gawin ang pelikula ni Pepsi. Pahayag ni Hil nang makausap siya ng Cabinet Files noong Sabado ng gabi, January 4, 2025. Pagpapatuloy niya, pero sa totoo lang, ayokong makialam kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Masalimuot kasi, tsaka nananahimik na si Pepsi. Sinabi ni Hil na napanood niya ang teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma pero pinigilan siya magsalita ng kanyang mga anak. Oo, nakita ko yung trailer. Ayokong magkomento at mag-like. Pinigil ako ng mga anak ko. Sabi nila, Daddy, tahimik ka na. Huwag ka nang makialam. Baka madamay ka pa. Pinunari ni Hil ang pagkakasama sa pelikula ng karakter ng yumaong veteranang aktres na si Charito Solis. Ayon kay Hil, tsaka hindi naman kasali si Charito Solis. Kumbaga parang si Charito, ginagamit nila kasi nakasama ni Charito sina Pepsi at Coca-Cola sa pelikula. Ang tinutukoy ni Hil na pelikula ay ang Naked Island na ipinalabas noong 1984. Pero dapat hindi kasama si Charito. Wala siya dapat sa pelikula kaya mali yung teaser. Pagtukoy ni Hil tungkol sa eksena ni Gina Alahar at Red Bustamante. Alam daw ni Hil ang mga kaganapan noon dahil siya ang kasama ni Pepsi at Ray sa paghahain ng kaso laban sa mga komedyanteng sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie the Horsey. Nagbalik tanaw muli si Hil sa mga pangyayari ng maghain ng kaso si Pepsi at ang kapwa nitong bold star na si Guada Guarin. Lahat niya, si Pepsi napakabait na bata, masayahin, saka kapag nag-smile siya, malapit sa tao, very cute ang mukha niya. Parang ako ang driver bodyguard noon ni Pepsi. Hatid sundo ko siya sa mga taping, saka nung nagkaroon na ng kaso. Ako pa nga ang naghatid kina Pepsi at Guadaguarin sa taping noon ng school bukol sa Broadcast City. Kasi dati silang tumutuloy sa bahay ni Ray de la Cruz sa Quiapo. Ang school bukol ay ang defense sitcom na pinagbidahan ni Tito Vic at Joey. Kasama rin sa sitcom si Richie the Horsey. Malinaw para sa alaala ni Hil ang mga pangyayari kahit 43 years na ang nakalilipas. Ayon kay Hil, humingi ng tulong si Ray kay dating Defense Minister Juan Ponce Enrile dahil magkamag-anak umano ang dalawa. Dahil nasaksihan niya ang mga naganap noon, kabilang si Hil sa mga ipinatawag sa korte para tumistigo sa panig ni Pepsi at Guada. Sina Attorney Rene Cayetano at Attorney Lorna Capunan na Angara Law Offices, ang mga tagapagtanggol noon ni Pepsi at Guada. Lahat ni Hil, nung nagkaroon ng kaso, nag-witness ako sa Quezon City Regional Trial Court kay Fiscal Apostol noong nabubuhay pa. Kinausap ako ni Attorney Rene Cayetano at Attorney Lorna Capunan kasi may pelikula kami noon ni Pepsi at Mirna Castillo, yung Brown Emmanuel. Pinalalabas ng kabilang kampo, si Pepsi daw yung dinadali ko sa eksena. Parang pinalalabas na prostitute siya. Hindi si Pepsi yun, ibang babae na extra. Naranasan umano ni Hil na pasuin ng sigarilyo sa kanyang kamay ng isang kilalang personalidad
ng araw na tumistigo siya sa korte. Mahaba, detalyado at nakakagimbal ang mga revelasyon ni Hill tungkol sa mga karanasan noon ni Pepsi. Pero nagmarka ng husto ang kanyang binitiwang salita. Sa totoo lang, hindi naman na-rape si Pepsi. Yun ang opinyon ko.